Inulan po si Vice President Sara Duterte ng matinding batikos nung siya po ay for the first time ay nagbigay ng kanyang saloobin dyan sa issue ng WPS. Pero as usual, ang ating pong narinig sa kanya ay no comment. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong magpasalamat kay Sally Garcia dun po sa kanyang pinadalang super thanks. Sally, maraming salamat sa patuloy na suporta mo sa aking channel. At shoutout po tayo kay Kabsat Mix Vlog. Siya po ay taga Ifugao. Also, shoutout din po kay Rich Dolatre, kay Judy Nabaste, at kay Edus Channel. Maraming salamat po sa inyo lahat talaga. Kung di po dahil sa inyo, matagal na po siguro nagsara ang usapang Tito Manny. Good news naman tayo kasi ang dami pong naninira kay President Bongbong Marcos Pati sa mga surveys, parang minamanipula nila. Lalo na po yung mga survey firms na ang CEO o yung head nila ay certified na anti-Marcos. Dito po sa isang survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated, Boses ng Bayan, Top Government Officials Survey ng March 18 to 23, 2024, ang trust rating po ni PBBM ay 79% at ang approval rating niya ay 76%. Alam nyo, sa dami ng ginagawa ni President Bongbong Marcos, mas paniniwalaan ko tong survey na to kaysa dun sa isang lumabas na survey na talagang nasa pagitan ng 30 to 40% na lang ang trust and approval rating ng ating presidente, which is kaduda-duda naman talaga. But, knowing kung sino po yung head ng survey firm na yon, hindi na po ako nagtaka. Dahil sa dami po ng accomplishment ni President Bongbong Marcos, mas credible po itong rating na to. 79% trust rating and 76% approval rating. Isa pa pong balita tungkol dun sa ipinapakalat ng mga DDS na kung hindi daw dahil sa mga Duterte ay hindi mananalo si Bongbong Marcos bilang presidente. Paano naman po mangyayari yun? Dito po sa balita, sa The Philippine Star, more Pinoys identify with Marcos than Duterte. A majority of Filipinos identify themselves either as pro-Marcos administration or pro-Duterte family, with most of them saying they support the current president more than his predecessor. At yun po ay si former President Rodrigo Duterte. Resulta po ng March 11 to 14 survey ay nagpapakita that about 31% of the respondents said they support President Marcos and his administration, while 20% said they support the Duterte family and their political allies. Doon naman po sa survey, only 4% of the respondents said they support the opposition, while 29% said they neither support the Marcos administration, the Duterte family, nor the opposition. So, paano po nila masasabi na ang mga Duterte ang nagpanalo kay Bongbong Marcos? Kitang-kita naman natin that it is the other way around. Hindi po mananalo si Rodrigo Duterte noong 2016 kung hindi po siya sinuportahan ng mga Marcos loyalist. At hindi po talaga pwedeng i-claim na ang mga DDS ang nagpanalo kay Bongbong Marcos. Samantalang unang-una po si former President Rodrigo Duterte na nanira kay Bongbong Marcos umpisa pa lang ng kampanya. And I am sure sa nangyayari po ngayon, mas bababa pa po itong 20% na sinasabing they support the Duterte family. Dahil lumalabas na po yung sinasabi nilang baho daw ng mga Duterte. Hindi po tayo naninira dahil nakikita po natin ang kanilang mga galawan. Iba po kasi yung naninira Pag sinabi pong naninira, wala ka nakikitang ebidensya, pero ang lakas ng loob mong magsalita laban sa kanila. Pero tayo, nakikita po natin ang galawan mula kay former President Rodrigo Duterte sa kanyang mga anak at ngayon kay Vice President Sara Duterte.
Diyan na nga po, nung ang tagal hinihintay ng taong bayan na magkomento si VP Sara tungkol dyan sa WPS issue na yon. And finally, for the first time, siya po ay nagpahayag ng kanyang saloobin. Pero as expected by the taong bayan, ang kanya lang pong nasabi, no comment. At ang sabi pa niya ay, I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo that should be answered by the Department of Foreign Affairs and Secretary of National Defense. Dahil nga po, sinabi ng kanyang kapatid na si Paulo Duterte na hindi trabaho ng VP ang magsalita or ang i-demonize ang China or any country for that matter. Pero totoo bang hindi man lang dapat magsalita ang VP pagdating sa foreign policy? Dahil ito po na-google ko. Tungkol po ito sa National Security Council ng Pilipinas. Sabi po sa Section 4, yung pong composition ng NSC. The National Security Council, hereinafter referred to as Council, shall be composed of the President as Chairman, the Vice President, the Secretary of Foreign Affairs, the Executive Secretary, the Secretary of National Defense, the Secretary of Justice, the Secretary of Labor and Employment, the Secretary of Local Governments, the National Security Director, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, and such other government officials and private individuals as the President may appoint. So meron po tayong National Security Council at kasama po doon ang Vice President. So kung yung ibang mga secretaries dito, Secretary of Foreign Affairs, Executive Secretary, Secretary of National Defense, and so on and so forth, ay nakakapagbigay ng kanilang mga komento tungkol sa mga kaganapan sa West Philippine Sea, bakit hindi ang Vice President? Eh sabi nga po dito, kasama ang Vice President sa National Security Council. Ano po ba ang trabaho ng National Security Council? Sabi po dito, National Security Council or the NSC is the Philippine President's principal forum for considering national security and foreign policy matters with his senior national security advisors and cabinet officials. So, ito po mga miyembro ng National Security Council, pinag-uusapan po nila ang tungkol sa national security at foreign policy matters ng bansa. So, paano pong sasabihin na hindi trabaho ng Vice President ang makialam sa foreign policy? Eh, kasama naman pala siya sa National Security Council. Well, correct me if I'm wrong. Well, unless na bago po itong National Security Council at hindi nakasama ang Vice President, siguro pwede nang sabihin ni Paulo Duterte na hindi trabaho ng Vice President ang makialam sa foreign policy. Again, please correct me if I'm wrong. Pero ngayon po, nagsalita na muli si Vice President Sara Duterte tungkol naman po dito sa kaso ni Apollo Quiboloy. Ayoko namang isipin na porke siya ay binabatikos tungkol dito sa issue ng WPS, siya po ay nagsalita naman ngayon na kung dati all out ang support niya kay Quiboloy tungkol dito sa kaso ng appointed son of God, medyo dumistansya po ngayon si VP Sara. Sabi po dito sa balita, VP Duterte takes hands-off stance in Quiboloy case, says it's now in proper forum. Vice President Sara Duterte has no plans of providing legal advice to embattle the Kingdom of Jesus Christ founder and leader Apollo Quiboloy and said the case filed against him is a good development. Ngayon, nung siya ay tinanong kung tutulong ba siya sa kaso ni Apollo Quiboloy, ang sabi po ni Sara Duterte, hindi na po. Unang-una, hindi na ako nagtatrabaho as a lawyer. Maganda yung development na mayroon ng kaso na nasa tamang forum. Dahil yun nga po ang hinihintay ni Apollo Quiboloy na dalhin sa tamang forum. Para bang hindi tamang forum yung Senado at saka yung House of Representatives. Parang ang tingin tuloy ng tao minamaliit ba ni Sara Duterte ang trabaho ng Senado at ng House? Pero ngayon po na ito ay nasa korte na, bakit nagtatago pa rin si Apollo Quiboloy? Sabi pa ni VP Sara,
Ngayon, kung anuman yung desisyon ni Pastor Kibuloy na gagawin niya ay personal na niyang desisyon. I'm sure pinag-isipan niya yun. Pero para sa akin, playing safe pa rin tong sinabi ni VP Sara eh. Personal decision na daw ni Apollo Kibuloy kung siya ay haharap sa kaso o hindi. Ang tingin ko kasi, pagdating po sa kaso, wala na pong personal decision yan. Dapat kang humarap. Harapin mo yung kasong yan. Lalo na, at yan naman ang gusto mo, ang dalhin sa proper forum. Dalhin sa korte para masagot mo lahat ng akusasyon sa'yo. Ngayon nasa korte na kung ano-ano naman ang mga dahilan na sinasabi ni Kibuloy para lang takasan itong kaso niya. Hindi na po siya makakatakas sa kasong ito. Sooner or later, kailangan niya po talagang harapin itong kasong isinampa laban sa kanya. Sa ibang balita naman po, sinopla na po ulit ng PIDEA itong mga fake news at yung peking dokumento na inilabas ni Maharlika. At the same time, nasopla rin po itong si Attorney Vic Rodriguez. Dahil kung matatandaan po natin, nagpa-drug test po itong si Vic Rodriguez. At lumabas pong negatibo yung kanyang resulta. Although wala naman tayong pakialam kahit na ilang beses siya magpa-drug test, pero kasi hinahamon nila si President Bongbong Marcos na magpa-drug test daw. Para bang lead by example. So ang ginawa ni Vic Rodriguez, nauna na siyang nagpa-drug test. Pero siya ba ang nauna? Hindi po. Si President Bongbong Marcos 2 beses pang nagpa-drug test bago mag-eleksyon noong 2022. At nung time na yon, si Rodriguez pa ang nagpakita ng resulta sa publiko. Ngayon siya ay anti-Marcos na, sinasabi niyang hindi credible yung resulta ng drug test ni President Bongbong Marcos. Ayon po dito sa balita, PIDEA naglabas na uli ng statement na fake yung documents na pinapakalat ng mga anti-PBBM bloggers. Sabi po dito sa certification, this is to certify that the authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, 2012, which were circulated by Maharlika in her YouTube blog, do not exist in the PIDEA Operational Reports and Monitoring Information System o yung pong PORMIS. Records of Operational Coordination Reports and PIDEA Blatter Book on all operational reports from the year 2010 to present. The said documents clearly appear to be spurious on the following grounds. A. Authority to operate has no control number issued by the PIDEA National Operations Center. Item 6, more particularly unnoted by, was intentionally covered, hence it cannot be verified. And item number 7 on coordination made by and item number 8 on received by are unfilled. Doon naman po sa pre-operation report, has no control number issued by the PIDEA National Operations Center and the name of target indicated is not listed in the National Drug Information System. Issued this April 4, 2024 in Quezon City by Moro Virgilio M. Lazo, Director General ng PIDEA. Hindi po tulad nung nilabas na dokumento nila Maharlika na itinago nila, intentionally covered, yung nakalagay na noted by. So, paano tayo basta-basta maniniwala doon sa dokumento niya? Tapos, wala pang control number. Tapos, doon nga unknown pa yung address ng target na si Bongbong Marcos. So, ito, naglabas na po uli ang PIDEA. Pero, siyempre, yung grupo ni Maharlika nila Vic Rodriguez, hindi po tatanggapin to. Sigurado ang palalabasin nila na sino ba ang nakaupong presidente ngayon at ang presidente ngayon ay kayang-kayang paikutin ang PIDEA. Yan ang ginagawa ng mga anti-BBM. Nilalaso nila ang isipan ng taong bayan para isipin ng mga ito na tau-tauhan lang ang ating mga government agencies kay President Bongbong Marcos. Gusto nilang mawala ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Yan ba ang mga taong gusto nyong paniwalaan? So, itong si Maharlika, kasama na itong si Attorney Vic Rodriguez, itong sila Glenn Chong, sila Harry Roque, ay nagiging laughing stock na po, lalo na po sa isyong ito.
So, kung meron mang ilalabas sila Maharlika ng polvoron video, mas lalong wala na pong maniniwala. Lalo na sa technology natin ngayon. Kayang-kaya na pong dayain kahit na anong klaseng video pwede nang gawin. Kahit na yung matagal nang namayapa, pwede nilang palabasin sa video. Ganun po ka-advance ang ating technology. So, paano tayo maniniwala kung sakaling maglabas pa ng video itong grupo nila Maharlika? Kung ito nga mga dokumentong to pinagkibit balikat na lang ng taong bayan. Dahil unang-una, halatang halata na ito ay pineke. So ano kaya ang gagawin ng PIDEA sa mga katulad ni Maharlika? Yun nga lang kasi, sabi nga nila kaya malakas ang loob ni Maharlika dahil wala naman siya sa Pilipinas. Hindi siya mahahabol ng batas. So subukan daw niyang umuwi rito kung talagang matapang siya at dito siya magtatatalak. At tignan natin kung hanggang saan aabot ang kanyang tapang. So again, dito sa grupo na nagiging katatawanan na ng taong bayan, galingan nyo naman sa susunod. Better luck next time. At bago po ako magtapos, tulad po nung last video ko na hiningi ko yung inyong opinion doon sa pinalutang ni Sal Panelo na Sara Duterte, Robin Padilla tandem sa 2028. Ngayon po, ano kaya ang masasabi nyo dito sa balitang hindi daw tatakbo si Raffy Tulfo bilang presidente sa 2028? Kasi nalaman po natin sa mga surveys na si Raffy Tulfo ang bet daw ng tao maging presidente sa 2028. Dahil nangunguna si Senador Raffy Tulfo na gusto umano ng mga tao na maging pangulo sa 2028 ayon sa survey na isinagawa ng Pulse Asia Research. Nakakuha si Senator Raffy Tulfo ng 35%. Sinundan naman siya ni Vice President Sara Duterte na mas mababa lang ng 1% na 34% at ang pangatlo ay si dating Vice President Leni Robredo na 11%. Kasama rin sa listahan sina Senador Amy Marcos 5%, dating Senador Manny Pacquiao 3%, Senador Robin Padilla 2%, Senador Risa Hontiveros 1%, at House Speaker Martin Romualdez 0.5%. Pero ayon po kay Erwin Tulfo, ayaw daw ng sakit ng ulo ni Raffy Tulfo at hindi tatakbong presidente. Ayon po dito sa Pinoy Publiko, wala sa mga plano ni Senator Raffy Tulfo ang tumakbo sa 2028 presidential elections, sabi ng kanyang kapatid na si House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo. Sa isang panayam, tahasang sinabi ni Representative Tulfo na kahit nagtay sina Senator Tulfo at Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Presidential Survey ay hindi tatakbo sa pagkapangulo ang kapatid dahil ayaw nitong sumakit ang ulo. Napag-usapan yan and he said no. He doesn't want to run because it is a major headache. Hirit ni Representative Tulfo. Pero siyempre hanggat hindi si Raffy Tulfo ang nagsasabing hindi siya tatakbo sa 2028, hindi po dapat tayo kagad maniwala. Although ganyan naman po talaga yung mga taong hindi daw tatakbo sa pagka-presidente, pero napilitan daw tumakbo dahil yun daw ang clamor or hinihingi ng taong bayan na sila ay tumakbo. Sinabi na po yan ni former President Rodrigo Duterte na hindi siya tatakbong presidente noong 2016. Sinabi na rin yan ni Leni Robredo na wala siyang balak tumakbo bilang presidente. Pero ano ang nangyari? Tumakbo din sila. Ang dahilan nila, yun daw ang hinihingi ng taong bayan. So, dito sa sinabi ng kapatid ni Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo, madali naman din magbago ng isip Sabihin lang ni Raffy Tulfo na ito ang hinihingi ng taong bayan na ako ay tumakbo. At sigurado mababalitaan na lang natin na tatakbo din pala si Raffy Tulfo bilang presidente sa 2028 na makakatunggali ni Vice President Sara Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina. Peace.